Taglay ni Guning ang kanyang mahiwagang kapangyarihan upang protektahan siya, kaya nagawa niyang manatiling ligtas at malusog. Kung sakaling may umatake muli sa kanyang ibabang bahagi ng katawan, nagpa siya si Guning na huwag nang lumutang sa ibabaw ng tubig, at lumangoy sa unahan. Mga 20 metro sa unahan, naging mas malawak ang daanan, at sa wakas ay nakarating siya sa ilalim ng butas. Sa sandaling umalis si Guning sa tubig, isang grupo ng mga paniki ang lumipad at gumawa ng malakas na ingay. Inilabas ni Guning ang kanyang Night Luminescent Pearl upang itaboy sila kasama ang maliwanag na liwanag nito. Mahirap makuha ang kayamanan. Mayroong hindi mabilang na mga paniki na nakulong sa loob, dahil hindi sila makakalipad sa labas. Sa wakas ay malinaw na nakita ni Guning ang barko sa kanyang harapan. Hindi niya napansin na may watawat na may 2 buton na nakakrus sa isa't isa at may bungo sa gitna hanggang ngayon. Sa isang iglap, napagtanto ni Guning na ang barkong ito ay isang barkong pirata. Sa madaling salita, ang islang ito ay dating lugar kung saan nakatira ang mga pirata. Dahil ito ay isang barkong pirata, dapat mayroong maraming mahahalagang bagay dito. Dahil ang barko ay matagal nang nakaparada dito, at ang mga kahoy ay nabulok sa isang malaking lugar. Hindi sigurado si Guning kung babagsak ito kung diretsyo niyang matapakan. Kung ito ay bumagsak, ang mahahalagang bagay na iyon ay mahuhulog sa tubig, at ang ilan ay maaaring masira. Tsaka medyo matangkad yung bangka at lumulutang siya sa tubig kaya hindi niya maabot. Mabuti na lang at malaki ang kuweba na ito, at ang tubig sa tabi nito ay kayang tumanggap ng kanyang yate. Napagtanto na ngayon ni Guning na dapat ay inilabas na niya ang kanyang yate nang makapasok siya sa daanan na ito. Nang walang karagdagang ado, sumakay siya sa yate at nagsimulang obserbahan ang barkong pirata. Kailangan niyang malaman kung kaya ba niya itong matapakan at kung gaano karaming bagay ang maaari niyang alisin. Lumalabas na may mas mahahalagang bagay sa barkong pirata na ito kaysa sa lumubog na barko na napuntahan ni Guning noon. Higit sa lahat, nasa mabuting kalagayan pa rin sila. Ginto, pilak, alahas, palayok, porselana, aklat, pintura, damit, sinaunang barya, at lahat ay nagkagulo. Ang mga bagay na ito ay nagdagdag ng hanggang 12 mga kahon, at karamihan sa mga ito ay ginto, pilak at alahas, dahil sila ang pera para sa pangkalahatang kalakalan noon. Isang ideya ang bumungad kay Guning. Maaari siyang magbukas ng isang pribadong museo kasama ang lahat ng mga tunay na antigo na natagpuan niya hanggang ngayon. Hindi ito masamang ideya sa mga mata ni Guning, at maaari rin siyang magbenta ng mga tiket sa mga bisita. Akala niya noon ay maaari niyang ibenta ang pinakamahalagang bronze bells sa auction, ngunit ngayon ay nadama niya na magiging mas kaakit-akit kung ilalagay niya ang mga ito sa isang pribadong museo. Gayunpaman, hindi naging madali ang magbukas ng pribadong museo, dahil ilegal ang paghuhukay ng libingan. Bagamat matutulungan siya ni Leng Xiaoteng, nag-aalala pa rin siya na nagdudulot ito ng problema sa kanya. Balak niyang tanungin pagbalik niya mamaya. Pagkatapos ng obserbasyon, nalaman ni Guning na nasa ilalim ng barko ay naagnas na dahil ito ay nalubog sa tubig sa loob ng maraming taon. Ngunit ang malaking bahagi ng mga tabla na gawa sa kahoy na hindi nababad sa tubig ay maayos pa rin. Naisip ni Guning na hindi ito babagsak kung siya ay maingat sa pagtapak dito. Pagkatapos noon, tumawid si Guning sa pagitan ng kanyang yate at ng barkong pirata. Hindi naman malawak ang gap, mga 30 centimeters lang. Kaya naging madali para kay Guning na tumawid dito. Bahagyang at dahan-daang gumalaw si Guning. Kinuha niya ang lahat ng mga kahon sa kanyang telepathic eye space bago siya umalis. Biglang naalala ni Guning ang lalaking multo at ang masamang jaw sa kanyang telepatikong eye space. Naisip niya na dito siya makakausap. Ang lugar na ito ay nakahiwalay sa labas. Kahit na magalit sila, hindi sila magdudulot ng gulo sa mga inosenteng tao. Sa pag-iisip niyan, itinago ni Guning ang kanyang yate, at lumangoy sa daanan sa kabilang panig. Ito ay sa lupa, hindi sa karagatan. Pagkatapos umakyat sa pampang, naglakad si Guning papasok ng halos 10 metro bago niya pinalabas ang masamang jaw. Kung ito ay nakatakas,
Ito ay magdudulot ng malaking problema. Nang malaman ng masamang Zhao na wala ito sa ilalim ng dagat, nagulat ito. Nagulat din ito nang makita si Guning sa iba pang damit. Tinanggal ni Guning ang kanyang make-up bilang Tang Ein-ing bago siya sumisid sa dagat, kaya parang karaniwan na niyang ginagawa ngayon. Mula sa sandaling pumasok ang masamang Zhao sa telepathic eye space hanggang sa sandaling ito ay lumabas. Ang memorya nito ay static, ngunit ang mga pagbabago sa eksena at damit ni Guning ay nagpaalala sa masamang Zhao na may nangyari. Sabihin mo sa akin kung ano ang nangyari. Bakit ako nandito? Bakit iba ang damit mo? Tanong nito kay Guning. Iniwan kita at dinala dito, sagot ni Guning. Ano? Iniwan mo ako? Nagulat ang masamang Zhao. Tama, nahuli ko ang iyong mahabang balbas noong kakainin mo na ang aking night luminescent pearl, sabi ni Guning. Nang iyon, napagtanto ng masamang Zhao na nakulong siya ni Guning. How dare you trap me? Galit na galit ang masamang Zhao. Gusto mo munang kainin ang aking night luminescent pearl. Hindi ako tanga para maghintay doon para kainin mo ito, sabi ni Guning. Ikaw, nawalan ng pasensya ang masamang Zhao. Bigyan mo ako ng night luminescent pearl, o lalamunan kita. Well, ngini siya ni Guning, to be honest with you, kaya kitang paalisin ulit kapag hinawakan mo ako. Ikaw, galit na galit ang masamang Zhao, ngunit natakot din. Anong gusto mo? Maaari kong ibigay sa iyo ang aking mahiwagang kapangyarihan para sa iyong panloob na disiplina, ngunit kailangan mong makinig sa aking mga utos bago ito matapos, sabi ni Guning. Nang marinig na handang ibigay ni Guning ang kanyang mahiwagang kapangyarihan para dito. Natuwa ang masamang Zhao, ngunit nagalit ito nang sabihin ni Guning na kailangan nitong makinig sa kanyang mga utos. Ano? Gusto mo bang makinig ako sa mga utos mo anumang oras? Walang sakit, walang pakinabang. Walang libreng tanghalian sa mundong ito, sabi ni Guning. Ang masamang Zhao ay natigilan sa isang segundo. Hindi nito alam kung paano babayaran ang gusto nito, lagi nitong kinukuha ang anumang gusto nito sa pamamagitan ng kawit o ng manloloko. Nang makita ang reaksyon ng masamang Zhao, nag-resign si Guning. Anyway, it's the condition I lay out. Ibinibigay ko sa iyo ang aking mahiwagang kapangyarihan, at pinaglilingkuran mo ang aking mga pangangailangan anumang oras nang walang reklamo, o itataboy kita. Ikaw, kahit na ang masamang Zhao ay naiinis sa banta ni Guning, naisip nito na hindi ito masamang ideya. Napakahirap na makahanap ng mahiwagang kapangyarihan, at ang masamang Zhao ay ayaw na muling ilagay sa telepatikong eye space ni Guning. Matapos mag-alinlangan ng ilang sandali, sumang-ayon ang masamang Zhao. Deal. Walang pagtataksil. Itago mo yan sa isip mo. Binalaan ito ni Guning. Alam ko, at tutuperin ko ang aking salita, sabi ng masamang Zhao na may pagmamalaki. Ngumiti si Guning, ngunit walang sinabi. Great, ngayon ilalagay kita sa aking telepatikong eye space saglit. Puno ito ng mahiwagang kapangyarihan, at natural mong maa-absorb ang mahiwagang kapangyarihan. Gagawa ako ng iba pang pag-aayos para sa iyo kapag nakabalik na ako sa aking lugar, sabi ni Guning. Kahit na nakuha ng masamang Zhao ang mahiwagang kapangyarihan sa telepathic eye space, hindi nito magagamit ito para sa panloob na disiplina nito. Kailangang gawin ito sa labas ng mundo. Si Zhao ay nakatira sa dagat, kaya kailangan nito ng tubig. Kung walang tubig, maaari lamang itong mabuhay ng higit sa 3 araw. Pinlano ni Guning na itago ito sa telepathic eye space sa araw, at hayaan itong manatili sa swimming pool sa gabi. Papalabisan mo ba ako pagkatapos mo akong ipasok sa loob? Ang masamang Zhao ay alerto. Kailangan kong harapin mo ang mga bagay-bagay para sa akin, kaya syempre palayain kita, sabi ni Guning at natuwa. Mabuti, sumang-ayon ang masamang Zhao. Pagkatapos, naglakad pasulong si Guning at hinawakan ang kuko nito. Sa isang segundo, nawala ang masamang Zhao. Ang multo ng lalaki ngayon. Sa ikalawang paglabas ng lalaking multo, nagulat din ito sa mga pagbabago ng eksena at damit ni Guning. Anong nangyari? Bakit ako nandito?
Kailan ka nagpalit ng damit? Iniwan kita at dinala dito, sagot ni Guning. Ganon din ang sagot niya sa lalaking multo. Ano? Iniwan mo ako. Nagulat din ang lalaking aswang, at napaatras ng ilang hakbang sa takot. Naalala nitong nawalan ito ng malay noong huling beses nang mahuli ito ni Guning. Sino ka? Tanong ng lalaking multo. Wala itong tiwala kay Guning. Hindi naman importante, at ngayon binibigyan kita ng dalawang pagpipilian. Isa, tuluyang mawala, dalawa, isumite mo sa akin, sabi ni Guning. Napatulala ang lalaking multo. Hindi ito makapaniwala na napakalakas at pananakot ng dalagang ito. Sa katunayan, nanatili ito sa mundong ito para lamang protektahan ang mga pag-aari ni Commander Hu, kaya wala na itong pakialam sa iba pa. O diba, nasaan ang mga gamit ni Commander Hu? Bigla na lang, ang lalaking multo ay tumitig ng diretso kay Guning at tinanong siya, inalis mo ba ang mga gamit ni Commander Hu? Oo, ginawa ko. Alam kong hindi ito tama, ngunit hindi ko ito ibabalik. Mahigit 100 taon na ang nakalipas. Bakit kailangan mo silang bantayan? May kukuha pa rin sa kanila. Pwede kang maghayganti kung galit ka sa akin, pero imposibleng manalo. Ilalayo kita at pananatilihin ka sa kalawakan magpakailanman, o susunugan kita ng apoy hanggang sa maalis ka, sabi ni Guning nang may kumpiyansa. Naunawaan ng lalaking multo na hindi nagbibiro si Guning. Dahil ang mga gamit ni Commander Hu ay kinuha na ni Guning, wala nang dahilan para manatili pa ito sa mundong ito. Kaya, pinili nitong alisin. Nakokonsensya ako kaya nawala ang mga gamit ni Commander Hu. Mas gugustuhin ko pang matanggal kaysa manatili dito mag-isa, sabi ng lalaking multo. Hindi rin ito nag-abalang magpumiglas, dahil alam nitong wala itong kabuluhan. Nagulat si Guning sa sinabi nito kay Commander Hu. Dahil ang lalaking multo ay may matinding guilt, hindi ito maaaring mawalan ng mag-isa. Maaari lamang itong sunugin ni Guning sa pamamagitan ng apoy. Sigurado ka ba? Ang masunog ay napakasakit, tanong ni Guning na may seryosong mukha. Alam ko, at hindi ako natatakot dito, sabi ng lalaking multo na may determinasyon. Malaki. Dahil ito ang pinili ng lalaking multo, pumayag si Guning. Ang sumunod na segundo, isang flamethrower at isang lata ng gasolina ay lumitaw sa kanyang mga kamay. Nang makita iyon, namangha ang lalaking multo. Parang magic show. Ang lalaking multo ay hindi gumalaw, ngunit hinayaan ni Guning na magbuhos ng gasolina sa katawan nito bago niya ito sinunog. Sumigaw ito at sumigaw sa apoy, na medyo nakakatakot. Naisip ni Guning na napakaingay nito, ngunit walang ibang nararamdaman. Ang mga nanatili sa islang ito, sa kabaligtaran, ay natakot. Nakarinig sila ng mga malalakas na pag-ungol ng loob, at ang lupa ay yumanig pa. Parang lindol, at nag-aalala sila na biglang lulubog ang isla. Hindi kalakihan ang islang ito, kaya malaki ang posibilidad na lumubog ito balang araw. Ano ang nangyayari? Walang ideya, nakakatakot. Parang boses galing sa impyerno. Huwag mo akong takutin. Walang impyerno sa mundong ito. Hindi ko alam kung may impyerno o wala, pero nanginginig ang lupa. Lindol ba? Lindol. Malulunod ba ang maliit na isla na ito? Ayokong mamatay ng bata. Ako rin. Namamatay ka ba? Makalipas ang halos 20 minuto, tumigil sa pagpupumiglas ang lalaking aswang at tuluyang nasunog. Pagkatapos nito, umalis si Guning. Inilabas niya ang yate, pagkatapos ay pumunta sa nakaharang sa daanan. Pagdating niya doon ay iniligpit niya ang yate, at sumisid sa dagat. Pagkaalis sa daanan, muli siyang lumutang malayo sa dalampasigan. Saglit na pinagmasdan ni Guning ang paligid. Nang matiyak niyang walang tao sa kanyang paningin, muli niyang inilabas ang yate, at tumulak. Ang mga lalaking naiwan sa maliit na isla ay hindi napansin ang yate sa simula, ngunit sinimulan nila itong sigawan nang mapansin nila ito pagkatapos nitong lumayo. Gayunpaman, kahit gaano pa sila kalakas sumigaw, hindi sila marinig ni Guning dahil sa hangin ng dagat. At kahit na marinig niya ang mga ito, hindi niya ito papansinin.
Nang malapit na siyang dumating, nagbalat kayo siyang muli bilang, Kang Ing-ing, pagkatapos ay bumalik sa pantalan. Kung makakita ka ng mga ganitong papaloma sa iyong katawan, mag-ingat. Pantanggal ng skin tag. Pagkatapos ibalik ang yate, sumakay si Guning ng taxi at bumalik sa Ganghao Hotel. Dahil sa suporta ng napakaraming mahahalagang figure, ang Infinite Horror ay pumasa sa censorship sa maikling panahon. Ang taong responsable sa pag-censor ng pelikula ay natakot din noong pinapanood niya ito. Kasabay nito, naniniwala siya na ito ay magiging isang mahusay na tagumpay. Kapag nakapasa ito sa censorship, nakatakda itong ipalabas sa mga sinehan sa susunod na Sabado. Ito ay kinuha ang pinakamaikling oras upang may palabas sa mga sinehan. Pagkatapos nito, sinimulan ng Fenghua Entertainment na malawakang isapubliko ito. Sikat pa rin sa internet ang balita tungkol sa Infinite Horror, kaya maraming tao ang naakit dito. Karamihan sa kanila ay interesado sa mismong pelikula, habang ang iba ay curious sa Guning o Fenghua Entertainment. Anyway, ang Infinite Horror ang pinakasikat na pelikula ngayon, at nakakuha rin ng maraming atensyon ang mga nangungunang aktor dito. Ipinakita sa mga pelikula ang mga mukha ni Chu Pihan at ng kanyang mga kaibigan, kaya maraming estudyante sa CTF ang nakakilala sa kanila. Bagamat gumanap lang sila ng mga hindi mahalagang papel sa pelikula, hindi nagtagal ay naging tanyag sila sa lahat ng mataas na paaralan sa CTF. Maraming mga keskwela ang nagtanong sa kanila kung may relasyon si Guning sa Fenghua Entertainment, binigyan nila sila ng positibong sagot na may pahintulot ni Guning. Hindi nagtagal, may nagpahayag nito sa internet, at nagsabing ang Fenghua Entertainment ay pagmamay-ari ni Guning. Sa sandaling lumabas ang post, kumalat ang balita sa ibang bansa sa loob ng maikling panahon. Si Guning, muli, ay naging mainit na paksa sa social media. OMG, si Goddess Go ang boss ng Fenghua Entertainment. Jesus, hindi siya makapaniwala. Siya ang nagmamay-ari ng Jade Beauty Jewelry, Charm at Fenghua Entertainment. Siya ay dapat na napakayaman. May pakiramdam ako na magiging sikat ang Fenghua Entertainment. Ito ay sikat ngayon. At magiging masikat ito sa hinaharap. To be honest, I want to be an actor now because of Goddess Go. Sana mapirmahan niya ako. Hindi madaling gawin iyon. Lumalaban. Kung gusto mong mapirmahan ni Goddess Go, dapat ay mas mahusay ka kaysa sa iyong mga kapantay. Sa aking palagay, sa tingin ko ay pinahahalagahan ni Goddess Go ang talento at kasanayan kaysa sa hitsura. Sa tingin ko, ang balita na si Guning ang boss ng Fenghua Entertainment ay naging isa sa mga pinakatanyag na paksa sa Weibo pagkaraan ng ilang sandali. Si Guning ay talagang madalas na bumisita sa listahan ng mga pinakamainit na paksa. Ang kanyang pangalan ay sumasakop sa halos bahagi ng listahan. Maraming celebrities ang nainggit na naman sa kanya. Sa kumpanya ng Fenghua Entertainment, ang kabisera. Ang mga staff ng Fenghua Entertainment ay nagbigay pansin sa balita tungkol sa kumpanya sa buong panahon. Hindi nila alam na ang tunay nilang amo ay isang 18 anyos na babae hanggang ngayon. Gayunpaman, hindi nila naisip ang isang batang babae ay hindi qualified na maging boss nila, dahil si Guning ang pinakasikat na businesswoman ngayon. Bilang karagdagan, karamihan sa kanila ay nakarinig ng mga nakaraang tagumpay ni Guning at lahat sila ay kanilang mga tagahanga. Kaya naman, nakaramdam sila ng labis na pagmamalaki matapos malaman na si Guning ang kanilang boss, at lalo silang nagsumikap. Hanggang ngayon, sina Sutong Noo at Sia Yicho ang tanging dalawang artist na pinirmahan ni Fenghua, at sila ay naging maayos. Nabasa na nila ang tungkol sa isa't isa bago ang unang pagkikita sa totoong buhay, kaya naramdaman nila ang isa't isa. May appointment silang sabay na kumain ngayong gabi, ngunit biglang may kinailangan si Sia Yicho. Ang nakababatang kapatid ni Sia Yicho, si Sia Yidong, ay nagsulat ng isang kanta na pinangalan ng Dedication kanina. Nag-record siya ng sample at naipost ito online, pagkatapos ay nakita at nagustuhan ito ng isang direktor ng isang bagong serye sa TV.
Dahil bagay na bagay ang kantang ito sa kanilang teleserye, gusto nilang bilhin ito bilang insert music sa palabas. Ang pagpasok ng musika ay hindi masyadong mahalaga, ngunit ito ay aktwal na lumitaw sa buong palabas ng mas madalas sa pambungad na kanta at sa pagtatapos ng kanta. Mas gusto ng maraming tao na manood ng mga palabas sa TV sa internet sa panahon na ito, at karaniwan ay nag-fast forward sila sa palabas nang hindi pinapanood ang simula nito. Minsan, ang pambungad na kanta o ang pangwakas na kanta ay gagamitin din bilang insert music, kaya depende sa kalidad ng kanta kung ito ay magiging sikat. Si Sia Yicho ay pinirmahan ng Fenghua Entertainment. At si Sia Yidong ay nagmamalasakit sa karera ng kanyang nakitang kapatid, kaya kailangan ng direktor na humingi ng kasunduan ng Fenghua Entertainment. Kung tungkol sa mga awit, dapat ay si Sia Yicho. Pagkatapos, tinalakay ito ng direktor sa Fenghua Entertainment. Walang dahilan para tanggihan ng Fenghua Entertainment ang alok, kaya nagkikita sila ngayon para pag-usapan ang mga detalye. Bagamat paprotektahan ng Fenghua Entertainment ang mga artist nito mula sa mga mapaminsalang hindi sinasabing mga kinakailangan para sa na magpakita sa kanilang pagtitipon. Si Sia Yicho ay isang mga awit na hindi pa nagdedebo, kaya kinailangan niyang samantalahin ang bawat pagkakataon upang makakuha ng atensyon. Kung hindi siya magpapakita, maaaring mag-iwan ito ng masamang impresyon sa mga may balak na makipagtulungan sa kanya. Kapag nasira ang kanyang reputasyon, masisira ang kanyang karera. Sa katunayan, sapat na kung pumunta doon si Sia Yicho at ang kanyang ahente, ngunit sinabi ni Lu Xiao na sasama rin siya sa kanila, na ikinagulat nila. Manager Lu, bakit ka sasama sa amin? Hindi makapaniwala si Sia Yicho sa kanyang narinig. Hindi ba pwede? Kumunat ang noo ni Lu Xiao. Siyempre, pero, sabay na sabi ni Sia Yicho. Hindi ito isang malaking bagay, at hindi na kailangan para kay Lu Xiao, na siyang general manager ng kumpanya, na pumunta doon ng personal. Ang hindi niya alam ay nagpunta doon si Lu Xiao dahil sa kanya. Si Lu Xiao ay umibig kay Sia Yicho bago pa niya ito napagtanto. Kahit na walang mga unspoken rules sa Fenghua Entertainment, maaaring gumawa ng hindi nararapat sa kanilang mga kliyente, kaya nag-aalala siya sa kaligtasan ni Sia Yicho. May napansin ang ahente ni Sia Yicho, ngunit hindi siya sigurado tungkol dito. Ang ahente ni Sia Yicho ay isang babae na inatasan din ni Lu Xiao. Ayaw niyang makipag-ayos ng isang lalaki para makatrabaho si Sia Yicho. Bandang 5:30 PM nang makabalik si Guning sa Ganghao Hotel, kaya nag-book siya ng pribadong kwarto nang walang pagkaantala. Pagkatapos noon, binalak niyang tawagan sina Leng Xiaoteng, Gao Yi at Qiaoya. Nang lumingon siya, nakita niya si Hisiyin. Pumasok si Hisiyin sa hotel kasama ang dalawa sa kanyang mga kaibigan, at napansin din niya si Guning. Nagulat si Hisiyin nang makita si Guning, dahil naisip niya na direktang lilipad si Guning pabalik sa CTB pagkatapos pumunta sa CTM. Kumusta? Akala ko diretso kang lilipad pabalik sa CTB pagkatapos pumunta sa CTM. May kailangan ka pa bang harapin sa HK? Si Hisiyin ay sabay na naglakad papunta kay Guning. Oo, pero tapos na, at aalis na ako papuntang CTB bukas ng umaga, nakangiting sabi ni Guning. Kumain ka na ba? Bakit hindi tayo sabay kumain? Tanong ni Hisiyin. Hindi pa, pero nakabook na ako ng pribadong kwarto at kakain ako kasama ng mga kaibigan ko, sabi ni Guning. Mabuti, hindi naman nagpumilit si Hisiyin. Paano ngayong gabi? Kung libre ka, pwede kang magsaya kasama namin sa clubhouse ng pamilya ko. Salamat. Pero kailangan natin ng magandang pahinga ngayong gabi dahil maaga tayong pupunta sa airport bukas. Tumanggi muli si Guning. Bueno, bisitahin muli ang HK kung libre ka sa hinaharap, sabi ni Hisiyin sa huli. Gagawin ko, sagot ni Guning. Pagkatapos noon, naghiwalay na sila. Pagkatapos ay tinawagan ni Guning sina Leng Xiaoteng, Gao Yi at Qiaoya para sabihin sa kanila na sabay na kumain. Pagkatapos mag-order ng mga pagkain, sinabihan ni Guning si Qiaoya na mag-book ng mga tiket sa eroplano para sa kanila.
Pasado alas 7 pa lang nang matapos silang maghapunan, at sumakay si Guning kasama si Leng Xiaoteng sa labas. Gusto ni Guning na mag-enjoy sa beach, kaya humiram si Leng Xiaoteng ng kotse mula sa hotel at umalis sila patungo sa dalampasigan. Napakaraming tao sa dalampasigan malapit sa gitna ng lungsod, kaya pumunta sila sa isang lugar na mas malayo sa karamihan. Habang naglalakad sila sa dalampasigan, mas tahimik. Inihinto ni Leng Xiaoteng ang sasakyan sa tabi ng kalsada, pagkatapos ay naglakad sa dalampasigan habang hawak ang kamay ni Guning. Xiaoteng, pwede ba akong magtanong? Sabi ni Guning. Nang marinig ang seryosong tono ni Guning, kinabahan si Leng Xiaoteng. Oo naman. Well, marami akong tunay na antiques na kasama ko ngayon, at sa tingin ko ay hindi masyadong kumikita ang pagpapatakbo ng antique store, kaya plano kong magbukas ng private museum. Maaari akong magbenta ng mga tiket at tunay na mga antik ng sabay-sabay, ngunit alam mo na nakuha ko ang karamihan sa mga tunay na antik na iyon sa pamamagitan ng paghuhukay ng libingan. Ito ay labag sa batas at isang malaking problema, kaya mayroon ka bang anumang paraan upang malutas ito? Madali lang, sabi ni Leng Xiaoteng nang walang pag-aalinlangan. Hindi natin kailangang sabihin sa mga awtoridad ang totoo, at maaari rin tayong mag-donate ng ilang piraso sa pambansang museo upang ipakita ang ating kabaitan. Sa tingin ko ay papayagan ito ng gobyerno. Nang marinig iyon, tumanggaw si Guning. Pakiusap, tulungan mo ako dito. Walang problema, sabi ni Leng Xiaoteng. Siya ay higit pa sa handang tumulong kay Guning. Naglakad ng mahabang distansya sina Guning at Leng Xiaoteng, at naging madilim dahil walang mga ilaw sa kalye. Nang maglalakad na sana sila pabalik, may kakaibang nangyari. Isang itim na figure ang kumislap sa kalapit na kakahuyan na parang kidlat, na hindi kayang gawin ng isang ordinaryong tao. Hindi lamang ito kakaiba, ngunit ito ay nakakatakot din. Biglang nagkaroon ng premonition si Guning, at sinabihan si Leng Xiaoteng na sumama sa kanya. Si Guning at Leng Xiaoteng ay tumakbo ng mas mabilis kaysa sa mga ordinaryong tao, ngunit mas mabagal pa rin sila kaysa sa itim na figure. Sa loob ng ilang segundo, naging mas mahaba ang distansya sa pagitan nila at ng itim na figure. Dahil nasa tabi niya si Leng Xiaoteng, hindi magagamit ni Guning ang kanyang mahiwagang kapangyarihan para mapabilis. Ginamit niya ang kanyang Jade Eyes noong hinahabol nila ang itim na figure, at nagulat siya nang makitang ang itim na figure ay natatakpan ng yin. Anong nangyayari dito? Parang hindi naman naapektuhan at nasaktan ni Yin yung lalaki, mawawalan kasi ng energy yung mga naapektuhan ni Yin, pero halatang iba yung lalaki. Pinahusay ni Yin ang kanyang lakas, ngunit siya ay tao lamang. Ito ang unang pagkakataon na nakatagpo si Guning ng ganoong kakaibang bagay, kaya hindi niya maisip ang dahilan. May isa pang tao sa balikat ng lalaki, at ang mukha ng tao ay nagulat din kay Guning. Ang buong mukha ng tao ay nalante sa isang pares ng nakausli na mga mata, na mukhang kakilakilabot. Ang namatay ay isang batang babae. Napansin ng itim na figure na hinahabol siya ni Guning at Leng Xiaoteng, kaya itinapon niya ang patay na babae at binilisan ang takbo, nakatakas. Nang makita iyon, naunawaan ni Guning na hindi nila siya kayang habulin, kaya sumuko siya, at pumunta upang tingnan ang kalagayan ng patay na babae. Imposibleng isa itong normal na kamatayan. Bahagyang natakot din si Leng Xiaoteng nang makita ang mukha ng patay na babae. Hindi pa siya nakakita ng ganitong nakakatakot na mukha. Mga ad ng Pub Future. Kung makakita ka ng mga ganitong papaloma sa iyong katawan, mag-ingat. Pantanggal ng skin tag. Napansin din ni Guning si Yin sa katawan ng patay na babae, ngunit namatay ang babaeng ito dahil dito. Matapos mag-obserba ng ilang sandali, nakakita si Guning ng mga marka ng kagat at sirang mga daluyan ng dugo sa leeg ng patay na babae. Naisipan niyang sumipsip ng dugo ng sabay-sabay. Ang unang pag-post ng kabanatang ito ay naganap sa pamamagitan ng Nuvalban. Sumisipsip ng dugo. Vampira ba siya? Matapos masaksihan ang mga zombie, multo, at ang masasamang Jiao, hindi nagulat si Guning na makabangga siya sa isang vampira. Gayunpaman, wala siyang patunay sa ngayon.
Upang makakuha ng higit pang impormasyon tungkol dito, kinuha ni Guning ang kanyang telepono upang hanapin ito. Malamang na makakahanap siya ng ilang kapaki-pakinabang na impormasyon sa internet. Nalilito si Leng Xiaoteng sa nakikita niya kung ano ang ginagawa ngayon ni Guning, ngunit hindi niya ito ginambala. Nagbasa siya ng maraming maikling artikulo tungkol sa mga vampira, multo, at evil practice. Ang mga taong sumali sa evil practice ay nagsasagawa ng panloob na disiplina sa pamamagitan ng pagsuso ng dugo ng mga babaeng birhen. Kapag ang biktima ay sinipsip ng lahat ng kanyang dugo, ang kanyang balat ay malalanta. Ang patay na batang babae na ito ay mga 17 taong gulang, at malamang na siya ay isang birhen. Sa makatuwid, naisip ni Guning na ang itim na figure ay maaaring miyembro ng evil practice. Mahirap para kay Guning na tunawin ang nakakagulat na katotohanan ito. Ano ang nahanap mo? Tanong ni Leng Xiaoteng. Mamaya na natin pag-usapan. Napaka-weird at creepy. Mas mabuting huwag na tayong makisali, sabi ni Guning. Naramdaman din ni Leng Xiaoteng na hindi normal ang krimeng ito, ngunit hindi niya alam kung bakit. Pagkatapos maglakad ng malayo, sinabi ni Guning kay Leng Xiaoteng sa seryosong tono, "Xiaoteng, naniwala ka na ba sa mga multo at halimaw bago mo nasaksihan ang mga zombie?" Mga ad ng pub future. Hindi, sagot ni Leng Xiaoteng. Si Leng Xiaoteng ay napakatalino, at napagtanto na ang krimeng ito ay may kinalaman sa masasamang bagay mula nang sabihin iyon ni Guning sa kanya. Ang mga multo at halimaw ay karaniwang lumalabas lamang sa mga kwento at pelikula, ngunit sila ay nagpakita sa ating tunay na buhay. May pakiramdam ako na may mahalagang mangyayari sa mundong ito, sabi ni Guning. Mula nang siya ay isilang muli, nakita siya ng mga zombie, marami, ang masamang Jiao at ngayon ay isang miyembro ng evil practice. Hindi maaaring isang miyembro lang sa evil practice, at mayroon silang sariling hanay ng mga aktibidad. Naisip ni Guning na ang kanyang muling pagsilang ay maaaring magdulot ng butterfly effect. Mahigpit na hinawakan ni Leng Xiaoteng ang kamay ni Guning na may pag-aalala. Malinaw niyang alam na si Guning ay hindi pangkaraniwang intuitive. Nag-aalala siya na baka masangkot si Guning sa gulo. Hinanap ko lang ito sa internet, at sa palagay ko, napaka-posible na maging miyembro ito ng evil practice. Ang mga miyembro ng evil practice ay sumisipsip ng dugo ng mga babaeng birhen upang isagawa ang kanilang panloob na disiplina. At ang patay na batang babae ay napakabata, mga 17 taong gulang, sabi ni Guning. Nang marinig iyon, nagulat si Leng Xiaoteng. Naniniwala ka ba sa evil practice? Tanong ni Leng Xiaoteng. Nalilito ako, sabi ni Guning. Nag-alinlangan siyang sabihin kay Leng Xiaoteng na nakatagpo siya ng mga multo at pati na rin ang masamang Jiao. Huwag kang mag-alala. Paprotektahan kita, sabi ni Leng Xiaoteng para aliwin si Guning. Kinaumagahan, lumabas si Guning at ang iba pa sa hotel ng alas 7 ng umaga papunta sa airport, ngunit pinigilan sila ng 4 na pulis. Hindi nila alam kung ano ang ginawa nilang mali. Magandang umaga, kami ay mula sa lokal na istasyon ng pulisya, sabi ng tanong ng mga pulis at ipinakita sa kanila ang kanyang mga resulta. Nakakita kami ng bangkay ng isang patay na babae sa kakahuyan malapit sa beach kagabi, at sinuri namin ang mga surveillance camera. Kayong dalawa lang ang nandoon, so please follow us to the police station for the investigation. Napakabait ng pulis na ito. Pulis Jiao, huwag mong sayangin ang oras dyan. Dapat sila ang mga mamamatay tao dahil silang dalawa lang ang nagpakita doon kagabi. Dapat natin silang magpadala arestuhin bago sila makatakas. Isang babaeng pulis ang lumapit sa mga sandaling ito. Ito ay isang babaeng pulis na nasa 27 taong gulang at mukhang hindi mabait. Isang dampi ng selos ang bumungad sa mga mata ng babaeng pulis nang mapansin niya ang hindi pangkaraniwang kagandahan ni Guning at ang gwapong lalaki sa kanyang tabi. Nang marinig na isa itong homicide, pinalibutan sila ng mga dumadaan, at pinandilatan si Guning. Naniniwala sila na si Guning ang pumatay dahil sa sinabi ng babaeng pulis. Hindi nasiyahan ang pulis na si Jiao. Policewoman Zhang, hindi pa tayo nakakagawa ng masusing investigasyon.
Huwag kang magmadali sa conclusion. Parang si Police Zhao ay isang matuwid na tao. Policeman Zhao, hindi na halata na pinatay nila si Miss Jin. Kung hindi mo isasara ang kasong ito sa lalong madaling panahon, mas magdudulot ito ng gulo sa amin, maaliwalas na sabi ni Policewoman Zhang. Wala siyang pakialam kung inosente si Guning. Ang gusto lang niyang gawin ay ayusin ang kasong ito sa lalong madaling panahon. Wala siyang sense of justice. Mula sa mga surveillance camera, walang magdududa sa kanyang palagay. Tulad ng para sa pagganyak, madali para sa isang taong gustong saktan ka na gumawa ng isa. Nagalit si Guning at ang iba pa nang sabihin iyon ni Policewoman Zhang. Gustong ipagtanggol ni Leng Xiaoteng ang kanilang sarili, ngunit pinigilan siya ni Guning at tumayo. Well, nanunuya si Guning, ang ibig mo bang sabihin ay hindi na kailangang imbestigahan ito, at gusto mo bang direktang ipahayag na kami ay nagkasala? Miss, wag mo kaming intindihin. Bago pa makapagsalita si Policewoman Zhang, pinutol sila ni Police Zhao. Ayaw niyang hayaan si Policewoman Zhang na sirain ang reputasyon ng pulis. Si Guning, gayunpaman, ay tumanggi na umatras. Huwag kang magkakamali. Police Zhao, hindi kami tanga, at naiintindihan namin si Policewoman Zhang. Gusto lang niyang maayos ang kasong ito sa lalong madaling panahon dahil sa pagkakakilanlan ng namatay na babae. Bakit hindi ka gumugol ng ilang oras sa paghahanap ng tunay na pumatay? Hindi ka ba public servant, Policewoman Zhang? Ikaw, ang pulis na si Zhang ay nagpanik at nakaramdam ng hiya. Maraming mga nanonood ang nagalit din matapos marinig ang argumento ni Guning. Paano nila nagawa iyon? Kailangan muna nilang mag-imbestiga. Sila ay mga pampublikong tagapaglingkod at dapat silang maglingkod sa publiko. Sa palagay ko ay hindi ako magkakaroon ng lakas ng loob na tumawag ng pulis sa hinaharap kapag kailangan ko ang kanilang tulong. Sa pagharap sa kanilang mga batikos, galit na galit si Policewoman Zhang. Ayaw ng pulis na si Zhao na magkaroon ng masamang impresyon sa pulisya ang sinumang mamamayan, ngunit wala ng kontrol ang sitwasyon ngayon. Sa katunayan, umaasa rin siya na may mapupulot na aral dito si Policewoman Zhang. Hindi niya ito nagustuhan, dahil palagi siyang gumagawa ng mga desisyon nang hindi nakikipag-usap sa ibang mga kasamahan. Naniniwala siya na magagawa niya ang lahat ng gusto niya dahil sa pamangkin lang siya ng sarhento. Nagtalo ang policewoman na si Zhang. May proof ka ba na magpapatunay na wala kang kasalanan? May mga saksi ba? Nang marinig iyon, ngumiti si Guning. Hindi ba tungkulin mong mangolekta ng ebidensya? Dahil na-check mo na ang mga surveillance camera at sinabing tayo lang ang nandoon, paano ako makakahanap ng iba para maging saksi? Hindi mo man lang kami nakitang pumatay. Paano mo malalaman na kami ang may kasalanan nito? Wala ka man lang ginawang investigasyon, kaya hindi mo kami maideklarang guilty. Medyo agresibo si Guning. Wala pa talagang investigasyon ang pulis. Ang nakahanap sa patay na babae ay may relasyon sa himpilan ng pulisya, kaya walang nag-iisip na siya ay may kasalanan. Kaya, sina Guning at Leng Xiaoteng, na sa wakas ay lumitaw sa pinangyarihan ng krimen, ay naging mga mamamatay tao sa mga mata ni Policewoman Zhang. Tanging ang policewoman na si Zhang ang nagsabing sila ay nagkasala, habang ang iba ay nais lamang na tulungan sila ni Guning at Leng Xiaoteng sa investigasyon. Idinagdag ni Guning, nakapunta kami doon, kaya maliwanag na naghihinala ka sa amin. Handa kaming tulungan ka sa pagsisiyasat, ngunit huwag ipahayag na nagkasala kami bago lumabas ang huling resulta. Kami ay mga karaniwang mamamayan, ngunit hindi iyon nangangailangan na wala kaming karapatang magdemanda sa iyo para sa pagkasira ng aming reputasyon. Ikaw, hindi alam ng pulis na si Zhang kung paano sasagutin. Policewoman Zhang, ako ang may pananagutan sa kasong ito. Kung gusto mong kunin ito, mangyaring iulat ito sa sarhento at isara mo ako rito, muling pinutol sila ng pulis na si Zhao sa sandaling ito. Walang gaanong kasanayan ang babaeng pulis na si Zhang, ngunit gustong mapansin. Walang kwenta ang ginagawa niya ngayon. Ikaw, nay na si Policewoman Zhang, ngunit hindi na naglakas loob na magsalita pa.
Bagamat napakayabang niya dahil sarhento ang kanyang tiyuhin, natatakot din siya sa kanyang tiyuhin. Miss, and this gentleman, please don't mind what policewoman Zhang just said. Umaasa pa rin kami na matutulungan mo kami sa investigasyon, magalang na sabi ni Police Zhao kina Guning at Leng Xiaoteng. Dahil naghihinala ka sa amin, maaari ka naming tulungan sa investigasyon, ngunit dapat kong sabihin sa iyo na wala kaming kinalaman sa kasong ito. Aalis kami papuntang City B ng 8:50 AM ngayong umaga. Kung makaligtaan kami sa paglipad dahil sa investigasyon, mangyaring bayaran kami ng kabayaran, sabi ni Guning. Sinadya niyang sabihin iyon para takutin sila dahil ayaw niyang ginagamit. Nang marinig iyon, nag-alinlangan si Police Zhao at ang iba pa. Hindi sila ang baalang magbayad ng kabayaran. Miss, ayaw din naming magdulot ng anumang pagkalugi dahil sa investigasyon, ngunit kasali ka sa kasong ito, kaya may tungkulin kang tulungan kami, sabi ni Policeman Zhao sa matigas na tono. Si Leng Xiaoteng ay tumigil sa pananatiling tahimik sa sandaling ito. Kinuha niya ang kanyang military officer certificate, at ipinakita ito kay Policeman Zhao. Kung naghihinala ka pa rin sa amin, dapat kang humingi ng permiso sa militar ng ating bansa bago ako imbestigahan. Ang pulis na si Zhao at ang iba pa ay napabilog ang kanilang mga mata sa gulat matapos makita ang sertipiko ng opisyal ng militar ni Leng Xiaoteng. Ano? Isang mayor na general. Napakabata niya. Dahil si Leng Xiaoteng ay isang mayor na general, wala silang karapatang imbestigahan siya. Paano ito posible? Masyado ka pang bata para maging Major General. Hindi makapaniwala ang pulis na si Zhang. Ano? Major General. Nagulat din ang mga nanonood. Sa mata ng mga ordinaryong tao, ang isang mayor na general ay karaniwang isang lalaki sa paligid ng 40 taong gulang. Si Leng Xiaoteng, gayunpaman, ay nasa kanyang 20s. Kung siya ay isang mayor na general, tiyak na marami na siyang nagawa noon. Kung ganoon, mahirap para sa iba na maniwala na papatayin niya ang isang babae. Ang mga sundalo ay pawang matuwid, tapat na mga tao sa kanilang mga mata. Inilabas ni Leng Xiaoteng ang kanyang telepono at walang humpay na tumawag. Ang pulis na si Zhao ay hindi nang ahas na pigilan siya, dahil alam niya ang gagawin ni Leng Xiaoteng. Sigurado rin siya na si Leng Xiaoteng ay talagang isang mayor na general. Sa madaling sabi ni Leng Xiaoteng sa mga tao sa telepono kung ano ang kanyang pinagdaanan sa labas ng Ganghao Hotel bago niya ibinaba ang tawag. Sa loob ng 2 minuto, tumunog ang telepono ni Policeman Zhao, at ang tumatawag ay ang sarhento. Inutusan sila ng sarhento na paalisan kaagad si Leng Xiaoteng. Humingi ng tawad ang pulis na si Zhao kay Leng Xiaoteng nang may malaking paggalang, "Ikinalulungkot ko, Major General Leng. Mangyaring huwag mag-atubiling umalis." Nang marinig iyon, ang iba ay naniniwala na ang binatang ito sa harap nila ay talagang isang mayor na general sa hukbo. Ang pulis na si Zhang ay hindi nang ahas na magsalita ngayon, ngunit tumanggi pa rin siyang maniwala na si Leng Xiaoteng ay isa ng mayor na general sa murang edad. Hindi nag-abala si Leng Xiaoteng na mag-aksaya ng oras doon, at hindi nagtagal ay umalis kasama si Guning. Maaaring sangkot ang mamamatay tao sa evil practice, kaya hindi nagbigay si Guning ng anumang mga pahiwatig sa pulisya. Alam niya na ang pulis ay hindi tugma para sa evil practice. Mga ad ng pub future. Sa kabutihang palad, si Guning at ang iba pa ay may sapat na oras upang pumunta sa paliparan. Makalipas ang halos 2 oras, nakarating sila sa City B. Ipinarada ni Guning ang kanyang sasakyan sa parking lot ng airport, para maihatid nila ito pauwi kapag nakabalik na sila. Noong nasa eroplano sila kanina, sinubukan ng ilang stewards na makipag-usap kay Leng Xiaoteng, ngunit si Guning lang ang binibigyang pansin ni Leng Xiaoteng kaya sumuko sila sa huli. Oras na ng tanghalian nang makabalik sila sa City B, kaya pumunta sila sa Huangdeng Hotel pagkatapos. Sa labas ng Huangdeng Hotel, maraming entertainment reporter ang nagsama-sama at 2 tao ang napalibutan sa gitna. Ang isa sa 2 tao ay isang babaeng nasa early 30s,
habang ang isa naman ay nakasuot ng baseball cap at malalaking sunglasses para matakpan ang kanyang mukha. Dapat siya ay isang tanyag na tao. Miss Tang, iba na raw dapat ang leading actress sa palasyo, pero napalitan mo na lang siya bigla. Dahil ba sa espesyal na relasyon mo kay Lord Sen? Miss Tang, alam mo bang may asawa na si Lord Sen? Miss Tang. Nang marinig ng mga entertainment reporter na tinatawag ang babae na si Miss Tang, naisip ni Guning na tinatawag nila siya, ngunit iba pala ito. Si Miss Tang ang aktres na nakasuot ng baseball cap at salaming pang-araw. Nag-aalinlangan si Guning sa kanilang mga tanong, dahil mahilig gumawa ng malalaking iskandalo at pekeng balita ang mga entertainment reporter. Anyway, ang entertainment industry ay ang Vanity Fair, at totoo na maraming aktres ang magpapalit ng sex sa isang role na gusto nila. Mahirap sabihin kung sinong artista ang inosente. Pakiusap, itigil mo ang pagtatanong sa mga tanong na iyan. Walang espesyal o hindi pangkaraniwang relasyon sa pagitan ni Xiao Xiao at Lord Sen. Nakakatawa na sisirain ni Xiao Xiao ang pamilya ng isang lalaki, paulit-ulit na sinabi iyon ng ahente ni Tang Xiao Xiao, bagamat galit na galit siya ngayon. May mga larawan ni na Miss Tang at Lord Sen na kumakain ng mag-isa sa isang restaurant sa internet, sabi ng isang tao. Hindi sila nag-iisa kumakain, nandoon din ako. Business ang pinag-uusapan namin. Umalis ako sa ladies' room kaya absent ako sa mga litratong iyon. Nagpaliwanag ang ahente ni Tang Xiao Xiao, ngunit walang naniwala sa kanya. Sa katunayan, kung gusto nilang malaman ang katotohanan, maaari nilang tingnan ang mga surveillance camera ng restaurant. Gayunpaman, malinaw na wala sa mga reporter na iyon ang nagmamalasakit sa katotohanan. Ang gusto lang nila ay isang kapana-panabik na balita para makakuha ng atensyon. Kung hindi, bakit biglang pinalitan ang nangungunang aktres ng palasyo? Tanong ng isang reporter. Sinabi na hiniling ni Lord Sen na palayasin si Tang Xiao Xiao, sabi ng isa pang reporter. We had no idea na settled na ang leading actress sa palace. Sumama lang si Xiao Xiao sa audition, at nakuha niya ang papel sa pamamagitan nito. Paliwanag ng ahente ni Tang Xiao Xiao. Bagaman nawawalan na siya ng pasensya, kailangan niyang mag-ingat. Nang magtatanong pa sana ang mga reporter na iyon, isang aksidente ang nangyari. Pumunta ka sa impyerno. Mistress ka. Biglang tumunog ang isang galit na boses ng babae, at isang bote ng likido ang ibinato kay Tang Xiao Xiao. Nagulat si Guning nang makita niya ang likido, dahil ito ay sulfuric acid. Bagamat galit din siya sa mga mistress, hindi niya naisip na dapat parusahan si Tang Xiao Xiao bago lumabas ang katotohanan. Ang totoo at pekeng balita ay pinaghalo sa entertainment industry. Sa makatuwid, si Guning ay sumugod kaagad, ngunit si Tang Xiao Xiao ay napapaligiran ng mga mamamahayag, kaya siya ay isang hakbang na huli na. Bago malaman ng lahat kung ano ang nangyari, sumigaw si Tang Xiao Xiao sa sakit. May puting usok na tumataas mula sa katawan ni Tang Xiao Xiao at ang kanyang damit ay naagnas na ng asido. Nalantad ang ilang bahagi ng kanyang nasirang balat. Nagulat lahat ang mga tao at napaatras sa takot, ngunit sabay nilang itinutok ang kanilang mga kamera kay Tang Xiao Xiao. Sila ay isang grupo ng mga entertainment reporter na umaasa sa sakit ng mga kilalang tao. Ang kanilang pag-uugali ay inis kay Guning. Xiao Xiao. Agad siyang sinuportahan ng ahente ni Tang Xiao Xiao. Gayunpaman, nang hindi sinasadyang mahawakan ng kanyang kamay ang sulfuric acid sa katawan ni Tang Xiao Xiao, nasunog siya at lumuwag ang kanyang kamay. Sa sandaling maluwag niya ang kanyang kamay, nawalan ng balanse si Tang Xiao Xiao at nahulog sa lupa. Nakarating si Guning sa kanya sa oras na ito. Pinisil ni Guning ang isang power crystal sa bibig ni Tang Xiao Xiao nang siya ay bumangga. Hindi sinasadya ng ahente ni Tang Xiao Xiao na pigilan si Guning na gawin iyon, ngunit naisip niya na maaaring hindi saktan ni Guning si Tang Xiao Xiao sa isang pampublikong lugar, kaya tumabi siya. Pagkatapos noon, naglabas si Guning ng isang bote ng tubig na may halong power crystal. Tulungan siyang ilapat ito sa kanyang mga pinsala, sabi niya sa ahente.
Ang ahente ay walang oras na mag-isip tungkol dito, at inilapat ang tubig sa mga sugat sa katawan ni Tang Xiaoxiao nang walang pagkaantala. Ang nasunog na bahagi ay medyo malaki sa katawan ni Tang Xiaoxiao. Ngunit hindi niya maubad ang kanyang damit sa ngayon, kaya hindi nagawang ilapat ng kanyang ahente ang gamot sa lahat ng kanyang mga sugat. Sa kabutihang palad, tinulungan na siya ni Guning na kumuha ng power crystal at naglagay ng mahiwagang kapangyarihan sa kanyang katawan para maibsan ang sakit. Ang natitirang sulfuric acid ay hindi maaaring magdulot ng anumang pinsala sa kanya ngayon. Kiyoya, hulihin ang babaeng iyon. Sinabi ni Guning kay Kiyoya, at sinalo ni Kiyoya ang babaeng nagbuhos ng sulfuric acid kay Tang Xiaoxiao nang walang pag-aalinlangan. Pagkatapos ay binuhat ni Guning si Tang Xiaoxiao sa kanyang mga bisig, naglalakad papasok sa hotel. Kinailangan niyang ilapat ang gamot sa kanyang mga sugat sa isang silid. Ang mga reporter na iyon ay lahat ay namangha sa pisikal na lakas ni Guning. Nang sumulong sila ng kaunti sa pagsisikap na magtanong kay Guning, hamarang sina Leng Xiaoteng at Gao Yi. Parehong matangkad at malakas sina Leng Xiaoteng at Gao Yi, kaya walang nang ahas na sumulong muli. Agad na hinabol ng ahente ni Tang Xiaoxiao si Guning. Miss, dapat pumunta si Xiaoxiao sa ospital ngayon din. Tingnan mo ang iyong palad, sabi ni Guning sa kanya. Huwag kang mag-alala, kaya kong gamutin ang mga sugat niya. Tumingin ang ahente sa kanyang palad sa susunod na segundo, at nagulat siya nang makitang bumalik sa normal ang kanyang palad. Hindi siya makapaniwala sa kanyang mga mata. Bagamat pinili niyang magtiwala kay Guning sa mahalagang sandali na ito, marami pa rin siyang katanungan sa kanyang isipan. Lady Ning, hayaan mo akong gawin ito. Naglakad si Gao Yi sa harap ni Guning, at inabot ang kanyang mga braso para buhatin si Tang Xiaoxiao. Bilang bodyguard ni Guning, dapat niyang gawin iyon. Salamat, hindi tumanggi si Guning. Hindi ito ginawa ni Leng Xiaoteng dahil ayaw niyang hawakan ang isang kakaibang babae kapag hindi naman ito kinakailangan. Sa simula, nag-aatubili ang receptionist na payagan si Guning na mag-check-in kasama si Tang Xiaoxiao dahil natatakot siya sa responsibilidad ng hotel ang aksidente. Ngunit ipinakita ni Leng Xiaoteng sa kanya ang black card ni Guning, kaya pinapasok niya sila. Kaagad. Nag-book si Tang Xiaoxiao ng kwarto sa hotel, kaya itinuro sila ng ahente sa kanyang silid. Si Tang Xiaoxiao ay isang sikat na artista, kaya nanatili siya sa isang presidential suite. Pagkapasok sa suite, naghintay sina Leng Xiaoteng at Gao Yi sa sala, habang ang iba ay tumungo sa kwarto. Tinulungan nila si Tang Xiaoxiao na tanggalin ang kanyang damit nang nasa kwarto na sila. Si Tang Xiaoxiao ay hindi huminahon hanggang ngayon. Kahit na kinuha na ni Tang Xiaoxiao ang power crystal at nakuha ang ilan sa mahiwagang kapangyarihan ni Guning. Siya ay malubhang nasugatan pagkatapos ng lahat, kaya tumagal siya ng oras para gumaling. Maayos na ang palad ng ahente ni Tang Xiaoxiao ngayon, kahit na mayroon pa ring takot. Nang makita ni Tang Xiaoxiao ang mukha ni Guning pagkatapos niyang kumalma, nagulat siya. Miss Gu. Natulala si Guning saglit, dahil hindi niya inaasahan na makikilala siya ni Tang Xiaoxiao. Gayunpaman, hindi niya nalaman na si Tang Xiaoxiao ay malamang na nakabasa ng balita tungkol sa kanya sa internet dati. Oo, ako nga, magiliw na ngumiti sa kanya si Guning. Bahagyang nagulat din ang ahente ni Tang Xiaoxiao nang makilala ni Tang Xiaoxiao si Guning. Miss Gu, maraming salamat sa pagligtas mo sa buhay ko. Taos-pusong nagpasalamat si Tang Xiaoxiao kay Guning. Bilang isang sikat na A-list actress, madalas na lumabas ang pangalan ni Tang Xiaoxiao sa listahan ng mga pinakamainit na paksa sa Weibo. Siya ay nagbigay ng malaking pansin sa mga balita tungkol sa kanya, at sa gayon ay marami rin siyang nalaman tungkol kay Guning. Hinangaan niya si Guning para sa kanyang hindi kapani-paniwalang mga nagawa sa murang edad. Alam ng karamihan sa industriya ng entertainment ang ginawa ni Guning, kabilang ang ahente ni Tang Xiaoxiao, ngunit masyado siyang abala para maalala ang mukha ni Guning. Iyon ang dahilan kung bakit hindi niya nakilala si Guning sa simula pa lang. Hindi ito malaking bagay, sabi ni Guning. Miss Gu,
Narinig mo na siguro ang sinabi nila sa akin, di ba? Tanong ni Tang Xiaoxiao. Oo, tumanggaw si Guning, ngunit wala nang sinabi pa. Karaniwan ng makarinig ng tsismis sa industriya ng entertainment, at sanay na si Tang Xiaoxiao dito. Kailangan niya ng atensyon at kailangan siya ng kumpanya para kumita sa pamamagitan ng pagkuha ng atensyon, kaya tinanggap niya ang hindi sinasabing panuntunang ito. Gayunpaman, ang oras na ito ay naiiba. Ang tsismis tungkol sa kanya at kay Lord Sen ay hindi inayos ng kumpanyang pinagtatrabahuan niya, at si Lord Sen ay isang lalaking may asawa, na halos masira ang reputasyon ni Tang Xiaoxiao. Alam niyang hindi ordinaryong babae si Guning, kaya umaasa siyang matutulungan siya ni Guning. Miss Gu, nagpumigla si Tang Xiaoxiao na umupo, ngunit ang kanyang ahente, na naglalagay pa rin ng gamot sa kanyang mga sugat, ay natakot. Humiga. Hindi pa tapos, nag-aalalang sabi ng kanyang ahente. Kausapin mo lang ako habang nakahiga sa kama. Pinigilan din ni Guning si Tang Xiaoxiao na bumangon. Ang orihinal na hitsura ng kabanatang ito ay matatagpuan sa Enyo Bureau Els1N. Alam niya na may sasabihin sa kanya si Tang Xiaoxiao tungkol sa tsismis. Tama siya. Miss Gu, ito ay isang pamamaraan, at hindi ako ang ibang babae sa pamilya ni Lord Sen. Sabay kaming kumain para pag-usapan ang tungkol sa negosyo, pero skim pala. Miss Gu, kilala ka sa iyong natatanging kakayahan. Maaari mo ba akong tulungan sa oras na ito? Handa akong gawin ang lahat para sa iyo basta't nasa aking kakayahan, sabi ni Tang Xiaoxiao na may matinding emosyon. Hindi nagulat si Guning nang malaman na ang tsismis ay isang pakana, dahil ang mga pakana sa industriya ng entertainment ay hindi bababa sa mga nasa politika. Mahirap para sa isang magaling na aktor na walang malakas na suporta na sumikat ngayon. Kung walang makapangyarihang suporta ang isang aktor, maaasahan lamang niya ang kanyang talento at kakayahan. Sa mga mata ni Guning, si Tang Xiaoxiao ay isang mahusay na artista na magaling umarte, kumanta at sumayaw. Kahit na si Tang Xiaoxiao ay hindi pa nakakakuha ng anumang pinakatanyag na parangal, ito ay napaka-normal dahil siya ay naging tanyag na kamakailan lamang. Bukod dito, maraming papuri ang ibinigay sa mga may malakas na suporta ngayon. Walang masyadong alam si Guning tungkol kay Tang Xiaoxiao, naalala lang niya ang kanyang pangalan at mukha noong nagbabasa siya ng impormasyon tungkol sa mga artista sa internet. Kahit na maraming tsismis tungkol kay Tang Xiaoxiao, wala siyang ginawang amoral. Kaya, handa siyang pirmahan ni Guning kung siya ay isang matuwid na tao. Si Tang Xiaoxiao ay isa ng sikat na artista. As long as she could handle this scandal well, malaki ang posibilidad na mas sumikat siya. Gayunpaman, masisira ang kanyang karera kung hindi niya malalagpasan ang krisis na ito. Dahil humingi siya ng tulong kay Guning, tiyak na malulutas ni Guning ang problema. Alam mo ba kung sino ang naglagay sa iyo? Tanong ni Guning. Alam ko. Ang kanyang pangalan ay Fan Sichuan, sabi ni Tang Xiaoxiao na malungkot. Sina Tang Xiaoxiao at Fan Sichuan ay magkaklase at magka-roommate noon sa universidad. Magkalapit lang sila noon at nagrente pa sila ng mga kwarto pagkatapos ng graduation. Gayunpaman, si Tang Xiaoxiao ay mas maswerteng kay Fan Sichuan, at nakakuha ng maraming tungkulin pagkatapos mag-audition, habang si Fan Sichuan ay maaari lamang maging extra. Sa katunayan, si Tang Xiaoxiao ay isang mas mahusay na artista kaysa kay Fan Sichuan. Sa paglipas ng panahon, nagseselo si Fan Sichuan kay Tang Xiaoxiao. Pinutol nila ang kanilang relasyon isang araw dahil nag-alok si Tang Xiaoxiao na magpahiram ng pera kay Fan Sichuan sa sarili niyang inisyatiba nang kulang si Fan Sichuan ng pera. Ngunit naisip ni Fan Sichuan na sinubukan siya ni Tang Xiaoxiao na hiyain ng pera. Kahit gaano pa ito ipaliwanag ni Tang Xiaoxiao, hindi nakita ni Fan Sichuan, at hindi na siya lumipat. Pagkatapos, bihira na silang makipag-ugnayan sa isa't isa. Nakita din ni Tang Xiaoxiao si Fan Sichuan, at unti-unting nakalimutan siya. Nagkita silang muli noong isang taon. Pareho silang cast sa iisang TV show. Si Tang Xiaoxiao ang nangungunang aktres, habang si Fan Sichuan ang gumanap bilang pansuportang papel.
Marahil dahil nagseselos si Fan Sichuan kay Tang Xiaoxiao, napakahusay niyang ginampanan ang masamang babae. Sa pagkakataong iyon, nakakuha ng maraming atensyon si Fan Sichuan pati na rin ang pagpuna. Pagkatapos noon, nagkaroon ng mas maraming pagkakataon si Fan Sichuan na ipakita ang kanyang mukha sa mga palabas sa TV. Ngayon, si Fan Sichuan ay isang bilis na aktres. Ang bagong palabas sa TV, Ang Palasyo, ay namuhunan ng pamilya Sen, at si Tang Xiaoxiao ay nakatanggap ng imbitasyon para sa audition. Pinasa niya ito at pinirmahan din ang kontrata. Kinainan siya ni Lord Sen mamaya para pag-usapan ang tungkol sa palabas, ngunit ang iskandalo ay pumutok. Sa sandaling naging viral ang iskandalo. Ang kumpanyang pinagtrabahuan ni Tang Xiaoxiao ay hindi tumulong sa kanya na malutas ang problema, ngunit sa halip ay gusto niyang tapusin ang kontrata sa kanya. Kitang-kita na sobrang pressure din ang kumpanyang pinagtatrabahuan niya. Tinawagan ni Fan Sichuan si Tang Xiaoxiao kahapon at sinabi sa kanya na ito ang kanyang pakana. Nilalayo ni Fan Sichuan na sirain si Tang Xiaoxiao. Si Lord Sen ay sugar daddy ni Fan Sichuan, kaya tinulungan niya itong mahuli si Tang Xiaoxiao. Si Tang Xiaoxiao ay mayroon ding maraming koneksyon, ngunit si Lord Sen ay hindi isang taong pananggahasan nilang guluhin. Ang pamilya Sen ay isang napakayaman na pamilya sa CTB, at hindi gaanong tao ang handang kumilos laban sa kanila. Nakaramdam si Tang Xiaoxiao na walang magawa bago niya nakilala si Guning, ngunit ngayon ay may pag-asa siyang maaaring tulungan siya ni Guning. Si Guning ay may mas malakas na koneksyon kaysa sa kanya. Kung handang tumulong si Guning sa kanya, napakadali nito. Ang ahente ni Tang Xiaoxiao ay hindi naiintindihan kung bakit si Tang Xiaoxiao ay humingi ng tulong sa isang batang babae sa simula. Ngunit sinabi ni Tang Xiaoxiao na si Guning ay hindi isang ordinaryong babae, kaya naniniwala siya na si Guning ay maaaring ipinanganak sa isang maimpluwensyang pamilya. Gayunpaman, pagkatapos ng ilang sandali na pagmasdan si Guning, naramdaman niyang pamilyar si Guning, pagkatapos ay nakilala niya si Guning. Si Guning ang sikat na goddess Gu sa internet. Ang ahente ni Tang Xiaoxiao ay nasa sabik na makita si Guning sa totoong buhay. Miss Gu, mangyaring bigyan kami ng tulong sa oras na ito. Hanggat maaari mong tulungan si Xiaoxiao. Dahil sa kanyang posisyon sa industriya ng entertainment ngayon, hindi kanya bibigwin kung pipirmahan mo siya. Nakiusap ang ahente ni Tang Xiaoxiao kay Guning. Si Tang Xiaoxiao ay isang A-list actress kung tutuusin, kaya ito ay isang kumikitang deal sa mga mata ni Guning, kaya pumayag siyang tulungan siya. Mayroon ka bang voice recording ng iyong tawag kay Fan Sichuan? Tanong ni Guning. Hindi, masyado akong galit noon at nakalimutan kong gawin iyon, sabi ni Tang Xiaoxiao. Ano ang buong pangalan ni Lord Sen? Tanong muli ni Guning. Sen Yanheng, sagot ni Tang Xiaoxiao. Mahusay, sabi ni Guning, pagkatapos ay tinawag si Kay. Ano na, boss? Tanong ni Kay at parang natutuwa. Alam ni Guning na dapat ay dahil ito sa pamilya mo. Ang negosyo ng pamilya mo ay nasa gulo ngayon at si Mo Zoxen ay abala buong araw sa pagharap sa lahat ng uri ng problema. Sinisi pa siya ng kanyang asawa sa hindi pagpiyansa kay Mo Wenqi, at madalas silang nagtalo. Tuwang-tuwa si Kay na makitang nagkakaproblema ang pamilya mo. Tulungan akong mag-imbestiga kay Sen Yanheng, Lord Sen ng pamilya Sen sa CTB, at Fan Sichuan, isang bilis na aktres. Kailangan ko ang lahat ng ebidensya ng kanilang relasyon, sabi ni Guning. Nang marinig iyon, parehong natuwa si Tang Xiaoxiao at ang kanyang ahente. Walang problema, sabi ni Kay. Nako, boss, dalawang bagay ang kailangan kong iulat sa iyo. Una, tapos na ang mobile game na pinagtatrabahuhan ko, at handa na kaming ilabas ito sa sandaling makapasa ito sa alpha test. Maaari ka bang magparehistro ng kumpanya ng laro pagdating mo sa kabisera sa susunod na pagkakataon? Pangalawa, napansin ko ang isang magaling na mamamatay na nagngangalang Brave Eagle sa listahan ng mga hinahanap kanina. Nakipag-ugnayan ako sa kanya at kinausap siya tungkol sa iyo. Hindi siya naniwala sa simula,
ngunit hindi siya pumayag na makita kami pagkatapos kong alisin ang kanyang pangalan sa listahan. Magkikita tayo mamayang gabi. Ang unang pag-post ng kabanatang ito ay naganap sa pamamagitan ng N0V3L, B11N. Magaling, salubungin mo siya kasama si Batian niyang para matiyak na ligtas ka, sabi ni Gunning. Bagamat hindi mahina si Kay, maihahambing siya sa isang hindi gaanong pumatay. Si Batian niyang ay miyembro ng kanilang pangkat, at nagtiwala sila sa kanya. I will, sabi ni Kay. Siya ay may parehong ideya sa katunayan. Kahit na pumayag si Brave Eagle na makipagkita sa kanya ay nag-iingat pa rin si Kay. Kaya't binyantaan niya si Brave Eagle at sinabing kapag hindi siya sumipot, ibabalik niya ang kanyang pangalan sa listahan. Gayunpaman, posibleng papatayin siya ng Brave Eagle kapag nakita sila dahil tinanggal na niya ang kanyang pangalan sa listahan. Ang Brave Eagle ay isang magaling na mamamatay, kaya napakadali para sa kanya na pumatay ng isang tao. Pagkatapos ibaba ang tawag kay Kay, sinabi ni Gunning kay Tang Xiaoxiao, huwag kang mag-alala, ako ang hahawak nito. Maaari kang manatili sa hotel na ito at magpahinga. Huwag tumugon sa iskandalo. Iwan mo sa akin. Salamat, sabi ni Tang Xiaoxiao at ng kanyang ahente. Mula nang malaman nila ang pagkakakilanlan ni Gunning, buong-buo na ang tiwala ni Gunning. Miss Gu, maraming salamat sa iyong tulong. Talagang nagpapasalamat si Tang Xiaoxiao at may luha sa kanyang mga mata. Nakahinga siya ng maluwag ngayon. Iyon ay dahil mahalaga ka sa aking paningin, sabi ni Gunning. Kung magtatrabaho ka sa kumpanya ko, umaasa akong magagawa mo ang trabaho mo gaya ng dati. Gagawin ko, sabay na sabi ni Tang Xiaoxiao. By the way, you better end the contract with the company you're working for as soon as possible. Hindi mo kailangang magbayad ng liquidated damages kung mayroon silang ideya na tanggalin ka, sabi ni Gunning. Oo naman, tatawagan ko sila mamaya, sabi ng ahente ni Tang Xiaoxiao. Pagkatapos, kinuha ni Gunning ang kanyang name card at ibinigay ito sa ahente ni Tang Xiaoxiao. Ito ang name card ko. Feel free to call me kung may mangyari. Salamat. Pagkatapos ay ipinagpalit ng ahente ni Tang Xiaoxiao ang kanyang name card kay Gunning. Ang ahente ni Tang Xiaoxiao ay tinawag na Linlo. Bago umalis si Gunning, naglabas siya ng isang rolyo ng mga bendahe. Balutin ang kanyang mga sugat, at lumayo sa tubig. Malubhang nasunog si Tang Xiaoxiao, kaya kailangan ng ilang oras bago siya gumaling. Oo naman, sabi ni Linlo. Kailangan ko bang pumunta sa ospital? Tanong ni Tang Xiaoxiao. Hindi na siya gaanong nakaramdam ng sakit ngayon, ngunit nananatili pa rin ang mga paso sa kanyang katawan.